Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay malapit na sa katapusan ng ating liturgical year, yung tinatawag nating Christ the King Feast that will be next week. And we know very well that habang tayo ay lumalapit sa katapusan ng liturgical year, pinapaalala rin sa atin kung paano magtatapos ang ating buhay, ang ating kwento. At sabi nga nila sa Tagalog, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Ang hirap kaya ng may stiff neck. And nung alam nyo yung mga kwento ng Israel, kapag sila ay nagkakasala, yung kwento nila, ang paratang sa kanila ng mga propeta, you stiff-necked people. Ang hirap lumingon sa pinanggalingan pag ikaw ay may stiff neck. Ang hirap lumingon sa pinanggalingan pag hindi ka comfortable, pag may kasalanan kang tinatago. And that is why, siguro our reflection will lead into that. Into how things will end is precisely on how we have started. Ang kwento ng ating buhay napakaganda. Nagsimula tayo sa paraiso. Remember that creation, it was a beautiful beginning. Kaya nga pag may pinagdadaanan yung mga mag-asawa, kahit anong bagyo ang dumarating sa pamilya, they will always go back to something beautiful. Particularly, yung napakagandang simula. Because ang kwento rin ng ating buhay bilang Katoliko, we had a beautiful beginning, napatalsik ang ating mga magulang doon dahil sa kasalanan, and ultimately, our end is a repeat of a beautiful beginning. In a more beautiful way, isang panibago. Kaya nga ang katapusan natin ay pag-alala doon sa nawalang magandang nakaraan. Kaya nga our end is a restored paradise. Isang pagbabalik ng paraiso. Pero bago tayo makabalik doon, sabi ng ating mga pagbasa, kailangan nating pagsikapan. Ang dami-daming mga nakakatakot na pangyayari. Lindol, bagyo, corruption, lahat-lahat, maraming ang nag-aalala ngayon . Sa mga nangyayari ba ngayon, Father, malapit na ba ang end? Kasi the sign by which we are close to end ay madami ng pinagdaraanan. Madami din ang mga natatakot o kaya nanghuhula ngayon kung paano magtatapos. Halimbawa, yung mga nangyayari na mga corruption, yung big one, na earthquake, sa lahat ng Pilipinas, ang dami-dami ng mga nangyayari. At lahat-lahat tayo parang gustong maging propeta. But ultimately, I would like to propose from the readings now, ano ba yung dapat nating pananaw para sa isang napakagandang sa pananaw ng simbahan ng pagtatapos? Unang-una, remember this, di ba? Nakikita niyo yung PWD. Lahat-lahat naman tayo ay may disability. Kaya lahat-lahat tayo in a sense may PWD. Pero gusto kong ibahin yung pananaw ng PWD ngayon. Parang it's our access to God. Persons with disabilities. Pero ngayon gusto kong sabihin yung peace, work, and ang DI, destiny. Makikita natin yun. Peace. Our end is peace. Peace at the end. Ito yung ating katapusan. At pinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon kung ano ang daan papunta sa kapayapaan. Ang tingin natin ang taong mapayapa, yung walang kaaway. Totoo rin yun. Pero mas payapa yung taong inaaway, pero kalmado. Naranasan nyo na yon. And this is what the gospel is saying to us. We will be experiencing a lot of problems. Nations will destroy against nations. And there will be even brothers will hand us over. Yung mga kapatid, lahat-lahat. It will be a very difficult situation, but hold on to the Lord. Because peace is not the absence of war. Peace is not the absence of difficulty. Peace is not the absence of storm. Peace is the presence of God. Siguro ibahin na natin ang ating pananaw sa kapayapaan. Kasi ang kapayapaan, hindi yung wala kang problema. Pero yung kapayapaan ay yung ikaw ay nananatiling tapat sa Diyos
at alam mong may kasama kang Diyos sa gitna ng iyong pinagdaraanan. That is what peace is all about. Kaya nga, ang dami-daming mga tao na nakakamangha sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng problema, sa kabila ng mga bagyo at unos sa buhay nila, kalmado sila. They are at peace. Kahit ang dami-daming mga taong sumisira sa kanila, kahit ang dami-daming mga problema sa buhay nila, you see that they are at peace. Why? Because they live in the presence of God. And this is going to be our end. Kaya nga, sa mga panahon na yung Todos los Santos, di ba, naalala natin, yung rest in peace. Anong ibig sabihin nun? Kasama na nila ang Diyos at hinahangad natin when we desire for God. We desire for peace. And when you are at peace, no matter how difficult the situation is, you are calm. Be still and know that there is God. And how do we attain this? The second reading tells us beautifully, work. Work. Ang taong tamad, hindi payapa. Akala natin yung mga taong relax, payapa sila na walang ginagawa. Hindi. Mas relax ang taong nagtatrabaho at pagkatapos mang magtrabaho, alam niya, ginawa niya yung kanyang trabaho. St. Paul's second reading, napakalinaw ang sabi ni St. Paul, let those who do not work, do not eat. Kaya every time na tayo kumakain, isipin natin, ano yung trabaho ko? Alam niyo yon, yung bagong trabaho ngayon, yung chemist. Alam niyo ibig sabihin ng chemist? Chemesis, umaasa. Alam niyo, minsan nakakalungkot, maraming mga tao na hayahay, ang sasarap ng buhay, pero walang trabaho. Akala mo masarap ang buhay nila na walang trabaho? Hindi. Wala silang maipagmamalaki. Kaya sabi ni St. Paul, if you want peace, work for it. Ang peace is actually the presence of people who work. Kaya nga St. Paul was very clear on that, na let those who do not work, do not eat. Kaya nga napakalinaw siguro na pag tayo ay walang magawa sa buhay, pag tayo ay tatamad-tamad, nagiging kasangkapan tayo ng demonyo. Tandaan po ninyo ito. Remember this. Idleness is the workshop of the devil. Kaya huwag natin hayaan na tayo'y walang magawa. Kasi pag wala tayong magawa, doon pumapasok ang demonyo. We are so vulnerable. Pag tayo ay tamad, but when we work so hard, we experience peace. And so, peace, work, and destiny. Alam nyo, sa unang pagbasa ngayon, nakakalungkot. Sabi niya, on the day of the Lord, on the day that will come, there will be a furnace of fire. Yung parang oven daw ng apoy na tutupok sa mga tamad. Natutupok sa mga masasama, the unjust. But what will happen to those who fear the Lord, to those who work, to those who stood in the midst of difficulties, to those who trusted in the Lord at hindi bumigay and persevered, to those who did not give up, what will happen at the end of time, what will happen to them would be a reward. Who is God? God is our ultimate reward. Hindi ko po makakalimutan yung nanay ko noong siya po ay malapit ng mamatay. At ramdam ko yung takot niya sapagkat alam ko na, alam din niya, na malapit na yung kanyang katapusan. And all of us, it's so human that we are afraid to see our end. Kasi tao lamang tayo. And when I sense na natatakot na yung nanay ko, inawakan ko yung kamay niya at sabi ko sa kanya, Nay, alam niyo naman, pare ako. And the end, do not be afraid. Kasi sabi ko sa kanya, the end is a harvest time.
Alam niyo yung harvest time? Alam niyo yung feeling ng totoong nagtrabaho pagkatapos darating na yung kinsenas at katapusan? It's harvest time. Alam mo yung pagkahaba-haba ng pinagdaanan yung mag-asawa, pagkatapos magse-celebrate na kayo ng 25th anniversary or 50 years na kayo pa rin, that's harvest time. Alam mo yung araw-araw na lumalabas kang napakaaga, magtanim, pagkatapos wala kang ibang ginawa kundi antayin ang pagkaroon ng bunga ng tinanim mo. And once namunga na at yun na, pipitasin mo na, it's harvest time. That is going to be our end, harvest time. What you have planted, what you have worked hard, all of your pains and difficulties, you in turn will receive it as a reward from God. And so, nung sinabi ko sa nanay ko yon, naalala niya yung mga hirap niya sa buhay bilang nanay sa 10 mga magkakapatid. At sa hirap niya din sa tatay ko. And now, habang inaalala niya yon, sabi ko sa kanya, hindi natutulog ang Diyos. Kapag may hirap ka, eto na yung pagkakataon na ibabalik na ng Diyos ng bonus mo. That is our end. It is something beautiful. Sana hindi tayo matakot sa katapusan. Because we know for those who worked hard, for those who persevered, for those hindi bumigay, it's going to be a time, a return to paradise. Yung kapatid ko po ay isang caregiver sa Canada. At yung kanyang inaalagaan na matanda ay he decided na tatapusin na yung kanyang buhay kasi legal sa kanila doon ang euthanasia. At a certain point, at a certain day, pwede mo nang sabihin na turukan ka, pagkatapos that will be your end. Kasi he is so desperate. And at isang request lamang ng inaalagaan niya, I want you to be by my side pag ako'y mawawala. The end. Tumawag yung kapatid ko, natatakot, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? At sabi ko sa kanya, first thank that caregiver, that person you took good care for how many years? Because he chose you to be there at the end. Second, sabi ko bilang Katoliko, hawakan mo lang yung kamay niya and tell him that God is so good and that God is waiting for him. And pray. And then, she did what I instructed her to do. Pagkatapos po nung nangyari, it was so heartening for my kapatid. Sabi niya, iba pala yung pakiramdam na alam mo, you have done something good and beautiful to a man who transitioned from this earth to the other. Alam ko ang pabaon ko sa kanya. Pabaon ay yung positivity of prayer, hope, and perseverance sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Brothers and sisters, that is our mission. Not to give up, to be at peace, to work, and to look forward for our final destination, PWD, peace, work, and destiny. Amen.